mga kapatid, wala kasi si Kuya Russell. Ako ngayon ang taya. Pero dito lang kami kakain sa tabi-tabi. Dito lang kami kakain. Lagot tayo. Okay. Yeah. Okay, pasok muna kami ha. Kaya mga kapatid, nakapasok na kami ng Century Park. Dito kami mag-snack ni engineer. Noong araw, nung nagko-cover pa kami sa sports, madalas kami dito. Kasi dito nakabase si Sir Goteng Kok, yan, ng Philippine Sports Commission. So doon kami sa baba. Ano? Dito kami magkikwentuhan ng konti. Kaya... Engineer, Po, ano mga plano? Ha? wala pa. Ano unang plano? Ano unang plano? Saan? Sa buhay po? Hindi. Ngayon, after talagang ano na, andyan na, nakapag-o-taking ka na. Mag-iipon po para sa Safety Officer Certificate. Sa mga certifications. Hindi, sino yung una mong tatanggapin na trabaho? O tatanggapin ba? Ikaw tatanggapin? Ako tatanggapin. Ikaw ang tatanggapin. So ngayon, piliin mo kung anong gusto mong kainin. Sagot ko yan. Engineer, ngayong graduate ka na, ano yung unang step mo? Steps. Marami yun. Marami po, madami. Na itinuro sa inyo ng mga prof nyo, ng mga mentor nyo, ano ang dapat gawin. Kasi siyempre, nung nag-aaral kayo, talagang halos karamihan, theory. Opo. Ikaw, advance ka lang dahil metallier tayo. At saka siyempre, naririnig mo sa akin, naririnig mo sa mga staff natin, yung nangyayari sa talyer. Pero since siyempre ikaw, engineer ka na ngayon, ayoko naman na doon ka sa talyer magsimula. Kung tutusin, alam mo na lahat yun. Ano yung first move mo ngayon para masabing ikaw yung talagang panlaban na engineer pagdating ng araw? Ang maganda po kasi talaga, ang lagi pong sinasabi sa amin ng mga professor namin, yung kumumpleto ng unang experience, tsaka po yung certifications. Kasi katulad po yung kahit po yung mga PME namin ng mga professional mechanical engineers po namin ng mga prof. Meron din silang mga certification ng una is safety officer. Tapos pangalawa na yung pagiging industrial lecturer po nila magandang ano din po yun. Kaya ang una po talaga na usually na sinasabi sa amin is una kumuha muna ng experience and then tsaka po kumuha ng certifications. Okay. Then after po nun, tsaka ka na makakuha ng magandang mga trabaho na pwede mong pasukan na good paying job din po. Yun. Kaya ayun, ang akin po, ang susundin ko po talaga doon is yung kumuha ng certification, lalo na yung safety officer. Kasi mas in demand po yung mga inspector ng sites. Yung mga on-call inspectors po na mga engineers. Tsaka maganda rin po yun kasi pwede ka rin po makapili kung kung on-call ka o kaya talagang site inspection po pupuntahan mo. Ang maganda lang po doon, nakakatulong ka rin sa ibang company habang nag-work ka rin sa iba mong, sabihin natin kung may sarili kang business. Pero kayo na narinig ko yung isang nagsalita doon sa stage, no? Baka sabi po niya si dapat Engineer Tablante po ata. parang sabi niya dapat maging innovative kayo. Innovative, opo. Tapos ang sabi makatulong kayo sa hindi lang sa community, no? Kasi nga yung pinag-aralan nyo, hindi naman kayang pag-aralan ng ordinaryong estudyante, pati yung tinapos nyo, pati yung exam nyo, yung pinanggalingan nyo. Ngayon, i-cambio ko lang dito sa nangyayari sa atin, sa automotive industry, which is hindi mo yan pinag-aralan, hindi kasama sa pinag-aralan nyo. Part, no? Part lang po. Sa machine design lang. Sa machine design. Kasi ang problema ngayon, yung mga ginagawa natin sa shop, ang daming na-overhaul, ang daming nasisira ng mga sasakyan. Kaya tinanong ko sa iyo kanina, yung mga diesel engine, ilang taon yung nakita? Ang lifespan? Usually, ang nilalagay talaga po nila by hours, mga 20,000 to 30,000 hours daw. And tumatagal po talaga minsan din ng 25 20 to 25 years. Usually, 20 to 25 years. Depende sa anong klaseng engine po yung gagamitin, kung steam or diesel. Or nuclear, ayan po. Pero yung ginagawa natin doon, ang bibilis masira. Lalo na yung mga 45, 6, tapos yung sa Toyota, yung sa transmission nila. Ngayon, ang ko sana,
Ang isang maitutulong mo kay Autorans, dahil ikaw naman ay magtatrabaho na rin. Ayokong magtrabaho ka sa Autorans. Gusto ko sa labas ka. Pero ang maitulong mo, kasi kung ako lang magsasalita, hindi naman maniniwala lahat eh. Di ba? So isama mo yung mga kasama mong mga engineers na nakapagtapos at nakapasa sa board. Gumawa kayo nung mga tips tsaka mga recommendations kung anong dapat nilang gawin para maingatan yung mga sasakyan natin. Oh. Kung di nga po ako nagkakamali, trabaho nga din po yun ng safety officer yun eh. Kasi katulad po, yun po yung sa gusto kong kunin na certification. Pwede ka pong ang alam ko po hindi ako nagkakamali, pwede ka maglatag ng safety procedures po, pati mga maintenance ng mga sites na dapat nilang gawin. Okay. Malaking tulong po yun lalo na yung maintenance po ng mismong site and then yung mismong ginagawa nyo. Ano yung ginagamit nyo. Mismong site and then yung mismong mga machines na ginagamit nyo or yung sa mga talyer, yun po yung mga tinatrabaho po natin. Yun. Mabibigyan po ng tamang procedures paano po sila ma-maintain ng maayos. And then syempre po, makakatulong din po yun kung yung ganong klaseng procedures ay magamit po ng mga bawat company upang maano po niya sa mga tao. Dun sa mga car owners po na kung ano yung dapat na nilang talaga dapat gawin. Po nilang gawin, opo. Tulad nung yung ginagawa natin doon sa shop, meron dong isang Innova. Opo. 2018 yata yun, 2018 model. Ang tinakbo niya 200,000 kilometers. Considered 20 years na siya kasi ang average kasi is 10,000 a year. Sira na yung kanyang differential. Yung ring gear saka yung pinion gear, ang laki na ng backlash ba tawag doon? Backlash, opo. Backlash. So umingay na siya. Tapos meron tayo doon na isang Innova rin, malaki din ang tinakbo dahil pinanggagrab. Nasira na yung tensioner bearing doon sa timing belt at pati yung timing belt niya, ganun na rin yung naging problema. Pero mga bata pa yung edad ng mga sasakyan na to. Tapos yan nga, yung mga ino-overhaul natin. Sa tingin mo ba, nanineglect talaga yung proper maintenance? Takbo lang ng takbo dahil na kumikita sila? Opo, actually, sa pagre-research ko rin po ng mga ibang klaseng automotive industry, lalo sa ibang bansa. Sa Japan, lalagyan nila ng sticker. Thank you. Lalagyan po nila ng... Wait lang po siya, sir. Okay po. Yan o. Sir Flome. Yan o. Okay, Nilalagyan po yun talaga ng, di ba po, nagpa-maintenance ka. Parang, pwede bang sabihin yung Toyota po ata yun sa ibang bansa. Oo. Nilalagyan po nila ng stickers yung mga sasakyan na ginawa nila na kung kailan sila babalik doon sa kasa para po ipa-maintain nila yung sasakyan nila ulit. So, ang maganda po doon, yun pong alam po dapat ng car owner kung kailan po dapat sila i-maintain. Kung regularly or kung monthly or every time na ganitong kilometers mo dapat mini-maintain mo na. Tsaka syempre, yung tamang paggamit po ng mismong sarili mong Kaya lang kasi engineer ganito eh. Dito sa Pilipinas dahil hindi naman tayo mayamang bansa, 'di ba? Karamihan nung nagkakaroon ng sasakyan ngayon, talagang pinangninegosyo nila. Nung araw kasi pag nagkaroon ka ng sasakyan, premium mo 'yan sa sarili mo. Ngayon dahil sa mura ang hulugan, meron kang pan-down, magkaroon ka ng sasakyan, tapos i-re-register mo as yung Grab. No, ano bang tawag diyan sa taxi na 'yan? Taxi. Oh. Taxi lang po. Meron. TNBS ba yun? TNBS, okay. Re-register nila. Pero siyempre, pagka nalaspag na, papagandahin pa rin nila. Ito, yung attitude ng mga may-ari, ibebenta nila na akala mo ay magandang second hand. So, karamihan nung nakakabili ngayon, nung mga sasakyan na yan, ay talagang sila yung nagsasacrifice doon sa mga problema ng mga sasakyan ito. Kasi kahit sabihin mong SUV, mga Fortuner, Montero, lahat, pwede kasi sa Grab yan eh. At pinipili yan nung ibang mga executive din na yun ang pipiliin nilang sasakyan pag nag-Grab sila. So, ang nangyayari dito, talagang yung mga ganyan na Grab, talagang kulang sa maintenance yan, takbo lang ng takbo yan. So, sa tingin mo ba, yun yung dahilan kung bakit marami ngayon talaga dito ng mga sasakyan na ganyan, talagang sa ginagawa natin, ang dami, grabe. Ito talaga yung number one problem po kung bakit yung walang proper maintenance sa sasakyan. Gamit na gamit din, wala po silang proper maintenance. Kasi syempre po, di ba, kung regularly po na ginagamit yun talagang yung average po na paano gamitin yung mga, sabihin natin, lahat ng klase ng machines. Meron po silang time frame paano kailan po sila i-maintain. Paano po kung
sobrang dalas kumpara sa average po na paggamit. Siyempre dapat dadalas din po lalo yung nila maintenance nila, which is hindi nila nagagawa. Kaya tingin ko po talaga yan Isa talaga yun. number one po. Isa yun, no? Okay. Tapos ito, bago tayo mag-take ng ating merienda, engineer, sabi mo ang Toyota nagsimula sa weaving, Opo. sa pananahi. Opo. Oh. Tapos Paggawa biglang ng tela. paggawa ng tela na ngayon talaga sobrang yaman na. Sa tingin mo ba si Autorans pwede mangyari yun? Pwede. Pwede. Pero hindi tayo mananahi. Ano yung i-innovate mo? Ano yung i-inventuhin mo para mapakinabangan ng buong mundo? Still on the process po na hinahanap yun. Kasi hindi po rin ganun kadali. Pero ang unang-una po talaga nasa isip ko kung ano yun is yung for machineries na ginagamit sa construction na talagang geographically pasado po sa Pilipinas. Yun. Ayun po yung pinaka-hinahanap ko. Yung gusto ko talaga pong mahanap. Sige, engineer basta ikaw, ayokong nandun ka sa shop araw-araw. Gusto ko makapagtrabaho ka sa isang malaking kumpanya. Tapos, i-share mo, katulad ng ginagawa ni Autorans ng tatay mo, i-share mo lahat ng kaalaman mo dito sa channel natin para marami talagang matulungan. Siyempre, opo. Lalong-lalo na doon sa proper care, yung mga bakal na yan, bigyan mo ako ng report, investigate mo bakit yung mga bakal ng mga makina natin ngayon, yung mga ginagamit na pyesa dyan, ang bilis masira. Kaya ang bilis mag-blow by ng ating mga makina. O sige engineer, mabay ka muna sa kanila. At tayo ay magmimerienda. Nandito po kami ngayon sa Century Park Hotel. Dito po sa Manila. Malapit lang po kasi sa PICC to. After ng outtaking ni engineer, pumunta na po kami dito. Okay, babay muna po. Okay po. After ng outtaking ni RR, ito na yung regalo ko sa kanya. Ayan, ayan, meron pang baby kasama dito. Ayan. Kasi tayo ng parking to doon. Saan ba park pa? Ha? Diretso. May ka dito para malagay ka sa YouTube channel ko. Dito sir. Dyan. Dito na lang, baka hindi ka pa pasunod. Okay. Pwede ka ba pumasok dyan? Doon yung sa Pajero. Ito. Ayan. Dito lang, dito. Ayan. Opo pa siya, wag kayo. Ayan. Fortisa, sakay namin, lapit lang.